Hello again. Good evening. Naku mga kababayan, may balita na nandito na daw sa Pilipinas yung ICC investigators. Actually, ang sabi kailangan daw secret. Tapos may mga vloggers na talagang ikinalat na. Pero sabi naman itong mga vloggers na ito, secret daw. Secret ba't nyo ikinakalat? Kasi nga, kailangang discreet ang pag-iimbestiga dahil syempre delikado rin ang buhay ng mga ito considering na yung shall we say accused, hindi pa naman accused suspect pa lang ay makapangyarihan, di ba? Masyadong makapangyarihang nilalang, mahahaba ang kumbaga parang octopus, masyadong mahaba ang reach ng kanyang kapangyarihan. Kaya syempre nakakatakot. Kaya kailangang protektahan yung investigators and of course also yung mga biktima na ini-interview. Pero talagang secret nga yung pagpasok dito, pero talagang hindi maitatago no. Ngayon, according to some reports, ito daw talagang may kinalaman daw po si President Bongbong na talagang nagbigay daw ng go signal si Pangulong BBM. Well, true or not, buti nga yun Actually, ito po yung gusto kong gawin ni President Bongbong Marcos, na hayaan na niyang ituloy na ng ICC yung pagpasok dito para ma-deliver na yung masyado ng delayed justice. Kasi kung hindi niya ito gagawin, kumbaga as a leader, kailangan nandun ka sa side ng good, hindi sa side ng evil. Kailangan proteksyonan yung tama. Lalo na yung kapag ang nasa side ng tama, nasa side ng biktima, mga pangkaraniwang mamamayan. Mga maliliit na walang kalaban-laban. Helpless. Kasi, kumbaga managot ang dapat managot. Kahit sino pa man siya. Matagal na nga po ito na dapat ginawa. Kaso, syempre, wala nga magagawa not unless na nagpalit ng administrasyon. Kaya ngayong napalitan na ng administrasyon, siguro Anyway, kasi, after all, matagal na itong nangyayari. Itong mga ginagawang ito ng suspect na walang iba kundi Duterte and Company. Matagal na, dekada na pala itong ginagawa. So it is time. Siguro ko, ginusto na rin po ng Panginoon na kahit papano, kasi matanda na yung master suspect Kailangan naman siguro na bago siya lumisan dito sa planeta, patikimin siya ng justice dito sa lupa. Bukod pa yung magiging justice doon sa kabila. Nang sa ganun, wag pamarisan, di ba? Kasi kung basta na lang siya mag-goodbye,
dito sa Earth na wala man lang nangyaring pagbabayad ng inutang, hindi po magandang sinyalis yun para sa mga taong maiiwan dito sa mundo. Na kumbaga, parang ang labas nakakalipas, nakakalagpas ang mga ganong klaseng gawain. Kaya, kahit na may another justice sa kabilang buhay, kailangan pa rin magbayad pa rin dito. Kasi dito siya umutang Dito umutang, taga rito inutangan, dito magbayad. Ngayon, itong pagpasok na ito ng ICC, na idinideny pa, well, sige, unawain natin, di ba? Sa totoo lang, ito na-expose na. Kumbaga sumingaw na yung balita na nandito na nga, kahit gaano pa kakadinay ng mga mga taong nakakaalam, involved. Siyempre yung side ng suspect siyempre matinik din ang mga yan. At ang galamay niyan, parang galamay ng octopus. Sana naman po walang mangyaring masama. Tulungan na lang po natin na sana sila ay magtagumpay. Para na rin sa ikatatahimik at para sa kabutihan. Para naman mabigyan ng talagang matagal nang hinihinging hustisya ng mga biktima. At sana po magsilbing aral. Diba? Magsilbing aral sa lahat. Na tama ba yung crime does not pay o crime pays? Na kapag may inutang, kailangan mo magbayad. At sana nga po, lahat ng involved ay maparusahan. Even yung mga indirectly involved. Yung mga nagkinabang. Yung mga nagkinabang dyan sa drug trade, nagkinabang sa drug war. Alam mo ibig ko sabihin. Yung mga kapituko kay Duterte na hindi ka makapaniwala na mga high-ranking officials, government, military officials. Grabe. Sana pati sila nang sa ganun siyempre para damayan nila total nagkinabang sila pare-pareho. Di pati sila sana bitbitin na sila nung kanilang puon. Magsama-sama sila. Kasi kung ako naman kay Duterte, hindi ako matutuwa na ako lang ang makukulong. Bitbitin ko lahat. Kayong mga nabusog, kayong mga nakatikim. Diba? Ngayon, itong pag-iimbestiga po actually, kumbaga, kahit na tayo naniniwala na talagang ito ay may katotohanan, pero nandyan po yung reality na under investigation. Pwedeng maakusahan, pwedeng maaresto, pwedeng makulong, or baka malay natin. Pero sana nga sana justice will prevail and truth shall prevail. Sana magtagumpay. Nang sa ganun pati yung ating Pangulo maging maganda yung imahe natin sa labas ng bansa natin. At sana po magsilbing aral talaga. Sana naman kapag nangyari ito, sana mawala or kahit papano ma-minimize na
yung pagkalat ng droga. Kaya kung ako kay Duterte, isasabit ko lahat eh. Pati yung mga supplier na galing China. Isabit niya lahat. Damay-damay sila. Alangan man ikaw lang ang magdusa, lahat naman nakatikim ng ginhawa, di ba? Pero siguro ko, since sabi nga nasa listahan din si Sara, siguro ko yung tatay hindi yun papayag na pati yung anak niya na kaisa-isa pa namang babae and running for president, hindi siguro yung papayag na isali. Pero ano magagawa niya? Ano magagawa natin kung talagang ma-involved? Oh, di ba? May katapusan din ang kasamaan. Sino mag-aakala? Yan kasi, alam nyo, sa totoo lang yan, kung hindi pa sila nag-away, sa tingin ko hindi rin isusuplong hindi rin magbibigay ng blessing, go signal, si Pangulong Bongbong. Kasi noon, nung maganda pa yung pagsasama nila ang sabi niya, hindi niya papapasukin. Wala na daw connection with ICC. Pero ngayon, bakit? Nandito na nga Hindi na yung kanta na ICC is coming to town, kundi ICC is in town. Magandang pamasko po ito doon sa mga biktima, sa pamilya ng biktima. At syempre, luksa na Pasko para doon sa, yan kasi kung hindi nyo inaway-away si Marcos at si Romualdez, baka hinayaan lang kayo dyan. Hindi naman siguro aabot sa ganito na talagang tinuluyan. Pinatuloy yung ICC talaga. Wala naman sana Kaya kumbaga, si Duterte din na nagpahamak sa kanila, sa sarili niya, sa anak niya, at doon sa mga idadamay niya. Yan kasi yung bunganga Feeling feeling powerful. Ngayon, kaya kasi kayo, wag niyong inaaway ang taong nasa posisyon. Sa totoo lang, kung naging mabait na lang sana sila, nakipagtulungan sa gobyerno, sumimpli ng buhay, hindi nagtatatabil ng kung ano-ano, at most importantly, sana kung hindi sila pro-China. Diba? Kaya ako, is one thing kung bakit gusto ko na rin silang matuluyan, ay dahil nga sila yung ginagamit ng China para mapasok yung bansa natin. Sila ang nagbibigay ng lakas sa China para matupad yung ambisyon ni China dito sa bansa natin and beyond. Ipinahamak niya ang sarili niya. Ipinahamak niya at nandamay pa ng iba. Di ba mga kababayan? Merry Christmas na lang. Di ba? Kayo, ano masasabi nyo na nandito na daw sa bansa natin? ICC is in the house para magbigay ng hustisya, pamaskong hustisya sa mga biktima. Okay? Merry Christmas po mga kababayan. Especially doon sa aking mga very appreciative na regular viewers. Merry Christmas and a Happy New Year. Peace.